Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Tahimik lang si Kikay ng mga oras na yun. Tila matinding pinag-iisipan ang nararapat na itugon sa dalang balita at hinihinging tulong ng matandang pinuno na si Apo Tamayo. Mahigit 1 linggo na nga pala ang nakalilipas. Pero parang kahapon lang ang mga naging pangyayari. Sariwa pa rin sa isip niya ang kalapastanganan na ginawa sa kanya ng mga taga-baryo na minsan niya nang nailigtas mula sa kamay ng mga aswang na dating sumakop sa baryo ng mga yun. Labis na kumukurot sa kanyang puso ang ginawang pagsira ng mga ito sa mga tanim niyang pechay na siyang pumuprotekta sa baryo laban sa alinmang lahi ng mga aswang. Hindi niya pinanatili ang mga pechay na yon na nadidilig ng salamangka para lamang sa sarili niya. Ginawa niya ang lahat ng iyon para sa mga taga-baryo. Pero hito at kalapastanganan ang isinukli ng mga yon sa kanya. Apo Tamayo, hindi ba't nag-iwan na ako sa inyo ng isang babala? Nakapahama ka ng maidudulot ng pagsunod sa babaeng yun? Tinig ni Kikay na may halong pagdaramdam. Ang tinutukoy niya ay ang inggiterang negosyanteng si Odette na nag-udyok sa mga taga-baryo na sirain ang mga pananim niyang pechay kapalit ng salapi. Labis kong ikinakalungkot ang nangyari, Kikay. Pero nagsusumamo ako sa iyo. Sa huling pagkakataon, Kikay, tulungan mo ang mga taga-baryo. Ikaw lang ang tanging makagagawa noon. Pagsusumamo pa rin ang pinuno. Madarama sa tinig nito ang labis na kalungkutan, takot, at sinseridad. Hindi na ako kasing lakas katulad noong panahong ginamitan ko ng salamangka ang lahi ng mga aswang na sumakop sa baryo. 10 taon na ang nakararaan. Hindi ko na kayang tumawag ng ambon sa pamamagitan ng bulong na siyang didilig sa mga puno't halaman na magdudulot ng matinding amoy na siyang magpapahina sa alinmang uri ng aswang. Yung mga pechay ko, Apo Tamayo, iyon ang nagbibigay proteksyon sa baryo na siya namang sinira ng mga taga roon. Kayo ang naglagay sa mga sarili nyo sa kapahamakan. Paliwanag pa ng katutubong babaylan na si Kikay. Tanging hagulgol na lang ang naging kasagutan ng pinuno at ng 2 pang alalay na kasama nito. Labis na nilukob ng matinding kahihiyan ng mga sarili dahil sa mga narinig mula sa babaylang nagligtas at promotekta sa kanila ng matagal na panahon. Itigil na po ninyo ang pagluha, Apo Tamayo. Oo nga at hindi na ako kasing lakas katulad ng dati. Pero hindi ko naman sinabing wala na akong kakayanang gumamit ng salamangka. Tanging naisambit ni Kikay na nagpaaliwala sa mukha ng pinuno at ng 2 nitong alalay na naninimdim. Mababanaag kasi sa mukha at boses ng babaylan na nakahanda pa rin itong tumulong sa kabila ng kalapastanganang naranasan nito mula sa mga taga-baryo. Nagbigay na nga ng panuto ang katutubong babaylan sa pinuno at 2 alalay nito. Dapat ay makabalik sa baryo ang 3 at manatiling alipin. Magpanggap na hindi nakahingi ng tulong ang mga ito mula sa labas ng baryo. Dapat ay pasikretong ipamalita ng 3 na sa makalawa
ay darating sa baryo ang babaylan. Inamin din ni Kikay sa pinuno na hindi niya na talaga kayang tumawag ng ambon mula sa kalikasan, kung kaya't ang nararapat gawin ng mga taga-baryo ay mag-imbak ng mga tubig. Sa araw ng makalawa ay dapat nailabas na ang mga tapayan ng tubig mula sa kani-kanilang kabahayan o bilangguan. Iyon ang gagawin niyang ambon. Mas madali iyon kaysa tumawag ng tubig mula sa batis at hamog. Kamatayan ng kapalit kapag sumobra sa paggamit ng salamangka ang katutubong babaylan na si Kikay. Isa pa sa mga dapat ihanda ng mga taga-baryo ay ang mga pinatulis na kawayan. 30 segundo lang ang itatagal ng bisa ng salamangka na magpapahina sa mga aswang. Dapat na maging mas mabilis ang gagawing pagkilos ng mga taga-baryo kesa noong unang iniligtas niya ang mga ito. Iba na ang sitwasyon ngayon. May limitasyon na ang kanyang kapangyarihan. Mainam na pinakinggan ng 3 ang bawat panutong inilatag sa kanila ng katutubong babaylan. Bago umalis ang mga ito, ay isang pakiusap ang inihabol ni Kikay. Apo Tamayo, pakiusap, kahit anong mangyari, huwag po kayong mamamatay. Kailangan ng mga taga-baryo ang isang pinuno. Iyon lamang at matapang na bumalik sa baryo ang pinuno at 2 nitong alalay. Bitbit ang katapangan at panibagong pag-asang nasumpungan ng mga ito mula sa pakikipag-usap sa katutubong babaylan. Naging matagumpay ang palihim na pagbabalik ng pinuno at 2 nitong alalay sa loob ng baryo na kasalukuyang pinamumunuan ng mga aswang. Araw-araw ay may 1 hanggang sa 3 taga-baryo ang pinapatay at pinagsasaluhan ng mga aswang. Ang iba naman ay pinahihirapan. Hindi pinapayagang lumabas sa kani-kanilang mga bahay at bilangguan. Nakalalabas lang ang mga taga-baryo kapag may mga dapat ipagawa ang mga aswang sa mga ito bilang mga alipin. Sa pamamagitan ng pag-ukit ng kapitan sa mga dingding ng bahay, ng mga simbolong tanging ang mga taga-baryo lang ang nakakaintindi, ay naikalat sa buong baryo ang panuto na nagmula sa katutubong babaylan. Naging maingat ang lahat. Siniguradong nakahanda na ang imbak ng mga tubig at mga pinatulis na mga kawayan sa araw ng pagdating ni Kikay, ang katutubong babaylan na kanilang tagapagligtas. Dumating na nga ang makalawa, ang nakatakdang araw na muling ililigtas ng katutubong babaylan ang baryong lumapastangan sa kanya. Bago niya pasukin ang baryo, ay umusal siya ng dasal na magsisilbing sa bulag para hindi siya makita o maramdaman ng mga nakakalat na aswang. Tagumpay ang kanyang pagpasok sa loob ng baryo. Tahimik niyang inikot ang kabuuan noon at hinawakan ng lahat ng tapayan at iba pang imbakan ng tubig na nasa labas ng mga kabahayan. Habang ginagawa niya ang bagay na yon, ay sinasabayan niya rin yun ng pag-usal ng dasal. Nang tapos niya nang mausala ng dasal ang lahat ng imbakan ng tubig, ay pumosisyon na siya sa pinakasentro ng baryo. Doon na niya itinaas ang 2 niyang kamay habang bumibitaw ng mga pagbulong. Ang lahat ng tubig mula sa mga imbakan noon ay umangat patungong langit. Ilang segundo lang ay bumagsak ang mga yun, kawangis ng mahinang ambon. Nabasa ng tubig ang lahat ng mga puno't halaman sa baryong yun. Umalingasaw ang napakabahong amoy na inilalabas ng mga puno't halaman. Doon na naibunyag ang bulto ni Kikay. Sa mga oras na yun ay nakikita na siya ng mga taga-baryo at ng mga aswang. Nang hina ang mga aswang,
dahil sa mabahong amoy na nalalanghap ng mga ito. Doon na nagbigay ng hudyat si Kikay. Bilisan ninyo! Itarak nyo ang mga kawayan sa dibdib ng mga aswang. 30 segundo lamang ang mayroon tayo. Bilisan nyo! Subalit na hinto ang kanyang pagsasalita. Nang tignan niya ang kanyang sikmura, ay tumagos doon ang matulis na dulo ng kawayan. Nang lingunin niya ang kanyang likuran, ay naroon ang galit na si Odette, ang inggiterang negosyante. Hayop kang babae ka? Dahil sa pag-alis mo ay naging alipin tuloy ako ng mga aswang. Nasira din ang negosyo ko. Tinig ng inggiterang babae. Dahil sa nangyari ay mabilis na lumipas ang 30 segundo. Nanumbalik ang lakas ng mga aswang na naroon. Nagpambuno ang mga aswang at ang mga taga-baryo. Sadyang malalakas ang mga aswang. Kitang-kita ni Kikay na ang ilan sa mga taga-baryo ay kinikitilan na ng buhay ng mga aswang. Wala nang ibang pagpipilian si Kikay. Umusal siya ng dasal sa kanyang daliri at itinuro iyon sa babaeng inggitera. Dahil doon ay nawalan ng malay ang babaeng tumusok ng kawayan sa kanyang likod. Bagaman nang hihina, ay binali niya ang dulong bahagi ng kawayan na tumagos sa kanyang sikmura. Muli siyang umusal ng mga dasal at mga pagbulong. Sabay tarak ng binali niyang dulo ng kawayan sa kanyang dibdib na tumarak din sa kanyang puso. Dahil sa orasyong iyon na ginawa ni Kikay, ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Hindi na yun basta ambon lang. Ang mga nabasang aswang ay biglang huminto sa pakikipaglaban. Tila na hipnotismo ang mga yun, kasabay ng pagbagsak sa lupa. Ang mga katawan noon ay inusbungan ng mga maliliit na dahon. Ilang segundo pa ay naging petsay ang mga mumunting dahong iyon na naglabas ng napakabangong amoy na humalimuyak sa kabuuan ng baryo. Kasabay ng pagbuhos ng ulan ay ang pagbuhos din ng luha ng mga taga-baryo. Pinanawan na ng buhay si Kikay habang nakatayo sa sentro ng baryong yun. Sa kabila ng malakas na hagulgol ni Apo Tamayo, ay dumampot ito sa lupa ng isa sa mga nagkalat na kawayang pinatulis ang dulo. Lumapit ito sa walang malay na si Odette. Dinuraan ng nakahigang babae, malapit sa nakatayong labi ni Kikay. Bilang pinuno ng baryong ito, hindi ako makapapayag na hindi mo kasabay ilibing ang aming tagapagligtas. Hindi niya na hinintay na magkamalay ang babaeng inggitera. Mabilis na itinarak ni Apo Tamayo ang kawayan sa dibdib ng inggiterang babae. Lumipas ang panahon at wala nang alinmang lahi ng mga aswang ang nagtangkang sumakop sa baryo Makabanti. Panghabang buhay na ang proteksyong iginawad sa kanila ng kanilang tagapagligtas, ang katutubong babaylan na si Kikay, at ang iniwan nitong mga pechay na humahalimuyak na ang bango.